Magandang araw mga kaibigan, welcome back to the channel, and for today's video, mag-install po ako ng accessory upgrade para dito sa aking Nissan Navara. Matagal ko na po kasing gustong maglagay dito ng mga ilaw sa ilalim ng hood or yung tinatawag natin ng mga under hood work lights. Actually, nakabili na nga po ako ng mga ilaw at dalawa yung binili ko dahil itong isa, ikakabit ko dun sa aking Toyota Wigo. Kaya lang, wala po akong chance na ikabit ito dahil kung minsan busy or kung gagawa man ako ng video, iba yung content na napaprioritize ko. Pero this time, ay ikakabit na po natin itong ilaw na to. Ganun din, nabili ko lang po ito online at ilalagay ko uli yung link nito sa description box. So, samahan niyo po ako. Check muna natin kung ano ba itsura ng ilaw na ito. Ito yung LED niya. Ang haba na ito, mga isang ruler, 12 inches. Tapos yung kanyang mga wires. Sa red wire niya, ito yung kakabit natin sa positive terminal ng battery. Meron na rin siyang kasamang glass fuse. Tapos dito naman sa switch natin, so ganito yung itsura niya. Para ma-activate ito, pag binuksan natin yung hood, aangat din yan at magko-contact yung terminal na ito dito sa body ng ating switch. So mamaya pakita ko sa inyo kung paano natin ikakabit to sa aking Nissan Navara. Ito yung kanyang instructions kung paano siya i-wiring at i-install. At may ilang piraso rin siyang cable tie. So ngayon, buksan ko na yung hood at ikapit na natin itong mga ilaw na to. Para dito sa ilaw niya, yung isa nito dito ko ikakabit sa taas, tapos yung isa doon sa ilalim. Pero nasa inyo na po yan kung saan nyo gusto ilagay. Pwede rin actually doon sa magkabilang side. Kaya lang dito sa akin, ito kasi yung merong flat surface na pagka idinikit ko itong kanyang double adhesive, ay sure akong kakapit siya ng maayos. So gawin ko na po ito. Dikit ko na yung ating mga ilaw. Try ko ring alisin itong hood insulation para maipasok ko yung mga wires na ito. Tapos siguro pagapangin ko na lang dito sa loob at palalabasin ko dito sa maliit na butas dito. Para at least hindi nakalitaw yung kanyang mga wire. Nakatago din siya. Naikabit ko na yung LED sa taas at saka dito sa baba. Tapos pinasok ko lang dyan sa butas na yan. At pinalabas ko naman dito sa kabilang butas. Kinable tie ko lang dyan sa hinge. Tsaka dito sa kabilang hinge. Tapos ipinasok ko lang yung wire dito sa kanyang fender. Hanggang makarating ako dito. So ngayon, ang ikakabit ko naman ay yung switch niya. So bala ko dito yan ilagay. Tapos yung mga wirings niya, syempre itong
red na wire. Dito yan sa positive. Tapos ito naman ay ikakabit ko dito sa dulo ng terminal neto. Itong mga terminal para sa ating mga ilaw, kukunin ko na rin dito. Nilagyan ko rin ng electrical tape para hindi siya pasukin ng tubig. Tapos yung dulong wire natin, itong color black, para ito sa negative. At dito naman siya nagko-connect sa dulo ng ating switch. Ganyan. Ito yung magsiserve as negative kasi natin. Pag i-binolt natin or pag tinornilyo natin to sa body ng sasakyan, katulad dito sa plano kong paglagyan sa kanya, mas maganda yung pagkakabitan nyo bare metal, walang pintura. Kasi kung katulad nito may pintura, walang contact yan sa ground natin. So ako naman, ayoko kasing mag-scratch dito. So maggagawa na lang ako ng eyelet na papasok dyan at i-connect ko na lang dito sa ating negative. So okay na tong switch natin, mahigpit na yan. Yung ground niya, kinabit ko rito sa tornilyo ng ating reservoir. Tapos ito namang dulo nito, connect ko na rin sa dulo nitong ating switch. Yung extra wires niya, cable tie ko na lang. Tapos na ako sa installation. Yung switch na to, okay na yan, mahigpit na. Tapos yung ilaw niya, gumagana na rin. So pagka papatayin ko yung switch, pag didiinan ko, mamatay siya. Bitawan ko, mabubuhay uli. Dito sa Nissan Navara, wala kasi ako mapaglagyan na pag bumaba itong hood, yung clearance niya konti lang. Para kumbaga, pag tumama dito sa switch natin, konting clearance lang para lang idiin niya tong switch natin na to. So masyadong malalalim kasi at saka limited yung butas ko. Yun dito, hindi naman pwedeng gamitin yan. Dito wala akong magamit. Ang nakita ko lang talaga na may magagandang butas ito. Tapos ito siguro pwede rin, or dito naman sa harap meron ditong isa. Ayoko namang gamitin yan dahil istorbo, merong switch na nandyan. So pag meron kang dudukwangin, baka tamaan mo yung switch, maputol pa. So ang talagang choice ko, yung location na to, dahil unang-una malalim. So hindi masyadong bungguin. Kaya lang nga pagka binaba ko itong hood, tumatama yan dito sa rubber na ito eh. Masayad dyan. Ito naman, pag binaba ko, dito naman yan tututok sa lugar na ito. So ang ginawa ko, gumawa ako rito ng metal bracket or extension na nakaganon para pag binaba ko, tatamaan niya itong block na to. So ganito lang yung ginawa kong bracket.
gawa lang to sa angle bar. Binutasan ko na magmamatch sa butas nito, tapos tutornilyo ko lang yan. Okay na ito, mahigpit na yan. Kaya mamaya pagka binaba ko yung hood, itong ating dulo ng switch, dito ngayon tatama yan sa lugar na ito. Tapos hintayin ko lang ding dumilim, testing tayo. Tignan natin kung malakas ba yung mga ilaw na yan. So pagbukas ko ng ating hood, tsaka pa lang din siya iilaw. Ganyan yung ilaw niya. Yung illumination naman niya dito sa loob, tama lang, hindi naman ganun kalakas. Well, kasi hindi naman din ganun kahaba yung mga LED light natin. So try kong patayin yung aking mga ilaw. Madilim dito sa aking garage. Tapos yung illumination niya dito sa ating engine. So workable siya. Siyempre kung meron kayong titignan doon sa ilalim, kailangan nyo pa rin ng flashlight. Pero yung ilaw nito, para sa akin, okay na yan. May re-recommend ko ba yung upgrade na ito? Well, para sa price niya na nasa 300 plus lang, why not? Sabi nga nila, it's better to have it and not need it than need it and not having it. Kasi di ba, lalong-lalo na yung mga sasakyan ko, naluluma na siya, medyo tumatanda na. So hindi na natin maiiwasan na may mga times na magkakaroon tayo ng aberya sa kalsada. So kung mangyari yun, at least nandyan yung ilaw. Kesa naman na mangyari yung mga ganong aberya sa gabi na wala akong ilaw. So sana po may natutunan kayo sa video natin ngayon. And if you like this video, please share, like, and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to click the notification bell para lagi po kayong updated every time na mag-upload ako ng bagong video. So mga kaibigan, marami pong salamat and I hope to see you again on my next video. God bless!